pag-uusapan natin ngayon umaga, ang shoot to kill order. Ayan. Meron po ba tayong batas, attorney, na nagpapatibay sa shoot to kill order? Wala. Wala talaga. Shoot to kill, nakagawian lang kasi na para talagang pantakot, di ba? Yung bang basta't may shoot to kill order, ang mga tao talaga magiging careful na sa paggawa nila. Yes. Pero wala talaga. Wala talagang batas na sinabi ang isang pulis o kaya ang presidente, kahit na presidente, merong kapangyarihan mag-shoot to kill order. Wala. Pero, Grace, napapasok yan sa loob ng tinatawag na self-defense. Sa self-defense? Sa self-defense. Kasi nga, kung ikaw ay nakapinsala ng iba, basta't masasabi mo, napinsala ko siya sapagkat gusto kong protektahan ang sarili ko, kamukha ng mga pulis, na ito ay bumabaril na ang mga kriminal at wala pa silang ginagawa, pwede silang gumalaw. So, Diyan na sa loob yun. Kasi ang self-defense, attorney, ibig sabihin ikaw ang kasama dun sa insidente. You have to make the call during the incident. Hindi pwede yung umalis ka, tapos naisip mo na parang endangered ako doon tapos kukuha ka ng armas, tapos babalik ka. Hindi self-defense yun, di ba, attorney? Premeditated murder na yun. So, ibig sabihin, walang pwedeng mag-utos ng shoot to kill dahil kung self-defense lang ang basehan ng na nagpapatibay sa shoot to kill, then there's no such thing as shoot to kill order. Wala talaga, wala talaga. As a matter of fact, there is no need to make that order na shoot to kill. Sapagkat nga, nasa revised penal code natin, kung merong unlawful aggression, pwede kang gumawa ng anumang pamamaraan na reasonable para sanggain ang unlawful aggression na yon kahit na mapatay mo. Dapat lang proportional sa panganib na naaatakihin ka na at wala ka naman dapat sufficient provocation. Hindi ikaw ang nauna. Ibig sabihin, dapat wala ka namang ginagawa, bigla na lang itong mga taong ito, eto na, malapit na sa'yo, dudumugin ka na, meron pa mga palakol, may mga kung ano-ano pang hawak dyan, may bato na, at wala ka na magawa. Talagang, yung superior force na. Wala ka na magagawa kung hindi, baka nga, sa iyong pagpoprotekta sa sarili mo, wala ka ng escape, kundi mag-self-defense, baka makapatay ka. So, meron po tayong batas na tutulungan ang ating kapulisan para magbigay ng orders to lessen the aggression. Pero yung shoot to kill siguro, mas malakas na, it would be a more aggressive term to address the issue. Kasi si presumptive President Digong has a tendency to word things differently. So is this a matter of wording lang talaga, attorney? A matter of wording and maybe to really impress or highlight his point na tapos na ang mga kalokohan ninyo. Eto na. Talagang emphasize lang ika nga. Emphasize lang ika nga. Pero alam mo kasi basta't sinabi mong unlawful aggression, talagang yung atake na handyan na physical na. Halimbawa, malapit ka ng barilin, ganyan. Pero yung namura ka lang, halimbawa, langya ka, ikaw talaga, talo ka, kung namura ka lang, hindi mo naman pwedeng barilin, di ba? Pero yung mga drug lords, o yung mga drug addict na yan, ayan na. Kasi minsan panganib rin yan nag-iisip yan na hindi na talaga normal at bumubunot na sila ng baril nag-gather na sila at iisa lang ang pulisanahan dyan. Shoot to kill na yan. Attorney, yung in the case of yung nangyaring hostage taking, obviously merong aggression na nangyayari doon against people who are not armed. Correct. In that case, then does the President have the right to order them to shoot to kill the suspect? Actually, yung pulis na doon, judgment call yun Kasi halimbawa, hawak niya yung bata at nakatutok na yung punyal at malapit na talagang patayin. Sa tingin ng pulis, may probable cause na. Yung kanyang paniniwala papatayin na yung bata. Shoot to kill na yun. So, hindi talaga presidente lang ang makapagbigay ng shoot to kill order. Ibig sabihin, all our law enforcers have their judgment to rely on pagdating sa shoot to kill incidents. Tama ka doon, Attorney Grace. So, kasi nga yung self-defense ay hingi ng pagkakataon Ang mga pulis talagang yun ang pinag-aaralan rin na kailan ba ang hangganan at kailan nag-uumpisa ang self-defense. Kasi nga, parati silang nasa panganib. Lalo na ang mga kriminal ngayon, hindi mo na alam kung anong klaseng armas ang dala. Kasi minsan, mas sophisticated pa ang mga kriminal kaysa sa mga pulis. Baka mga pulis natin, ang dala lang mga batuta Di ba? Okay, slingshot lang. Mahirap yan, David and Goliath. Pero mabuti naman,
kadalasan nananalo si David. Di ba? Kaya, Yes. kaya ang mga pulis, merong leeway talaga na mag-judge for themselves kung nasaan na ang sitwasyon. Ito na ba ay talagang napaka malapit na panganib na may mamamatay na. Ayan. In the case kasi sa US or dito sa Pilipinas, yes. usually sa US mas nagiging issue yung self-defense ng mga kapulisan. Oo. It's become an issue of race in many cases, hindi po ba? Pero dito sa Pilipinas parang hindi po natin nagiging issue. Etong shoot to kill order, why do you think? Is it because we're not as sensitive to this issue in the Philippines? Well, ano lang, kasi nga, sobrang kriminalidad dito. Sobra talaga kasi nga hindi natin maano si Digong, ano, yung si Mayor Digong Yes. sa kanya mga pananalita kasi siguro pati siya sawang-sawa na, di ba? Kaya kung ganoon lang ang pwede makapagpatakot sa mga kriminal, sasabihin yun. Pero alam naman natin si Mayor Duterte, magaling na piskal yan. Magaling na abogado yan, kaya alam niya naman yung hangganan nun. Pero siyempre, para lang i-highlight, i-impress ang kanyang intensyon sa publiko at sa mga kriminal na yan, mag-ingat na sila. Nagagaya na nga si General sasabihin niya, sasagasaan ko lahat kayo. Pare-pare yung mga salitang ginagamit po ni bagong PNP chief natin. Parang mga salitang ginagamit din ni presumptive President Digong. Correct. No? Para na siyang si alter ego talaga ni Digong. Sasagasaan kayo, maghanda na kayo. Talagang ganyan. Maraming salamat, Attorney. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.